Kamusta mga kapanabong, mga future sabungero, mga kaibigan nating mahilig magpalaki ng manok, panabong. Sa ating channel, hindi lang tayo basta nagpapalaki. Inaalagaan din natin sila ng gusto. Ngayon ang pag-uusapan natin ay isang karaniwang problema. Pero napaka-critical. Ito ay ang sipon ng manok. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang tamang paraan ng pag-iwas sa sipon ng manok panabong. Ang sipon ay isa sa pinakakaraniwang sakit ng manok panabong at kapag napabayaan, maaaring humina o mamatay ang ating mga alagang manok panabong. Kailangan natin ng malinis at maaliwalas na kulungan. Siguraduhin na ang kulungan ay malinis at may sapat na ventilasyon. Iwasan ang sobrang sikip para hindi magkahawaan kapag may nagkasakit. Panatiling tuyo ang paligid dahil ang basa at maduming kulungan ay paboritong pamugaran ng mga bakterya. Maraming klase ng bakterya at virus. Kaya dapat panatilihin natin malinis ang ating kulungan. Proteksyon sa panahon ng klima. Kapag malamig o maulan, takpan ang kulungan para hindi mabasa ang ating mga manok panabong. Sa mainit na panahon, siguraduhin may lilim para hindi sila may stress. Ang biglang pagbabago ng panahon ay isa sa pangunahing sanhi ng pagkakasipon ating mga alagang manok panabong. Tamang nutrisyon at bitamina. Bigyan ng sapat na pH at malinis na tubig ang ating mga manok panabong. Magdagdag ng bitamina at electrolytes sa kanilang inumin para lumakas ang kanilang resistensya. Ang malusog na katawan ay may natural na panlaban sa sakit. Iwasan din natin yung pagkakahawa. Iwasan ang paghahalo ng bagong bili ng manok sa mga dati ng alaga. I-quarantine muna sila ng ilang araw para siguradong ligtas. Kapag may manok na may sintomas ng sipon, agad itong ihiwalay para hindi na makahawa. Ang sipon o respiratory infection ay hindi biro para sa ating mga manok, lalo na sa mga panabong. Maaari itong makaapekto sa kanilang performance. At sa malalang kaso, pwede pa nilang ikamatay. Pero huwag mag-alala, ang susi ay ang pag-iwas. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang mga pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang sipon ng inyong mga manok. Una sa lahat, ang pinaka-importante yung pundasyon ng kalinisan. Paulit-ulit ko itong binabanggit pero napakahalaga talaga nito. Regular na paglilinis ng kulungan. Gawin itong routine, alisin ang basang bedding, dumi at iba pang basura araw-araw o kada 2 araw. Pagpapalit ng bedding, siguraduhin laging tuyo at malinis ang bedding. Bedding yun yung sapin sa kulungan. Ang mamasa-masang bedding ay ito ay magiging breeding ground ng mga bakterya at virus. Hugasan ng madalas ang mga feeder at waterer. Gamit ang sabon at tubig, pwedeng gumamit ng disinfectant solution para sa ligtas na mga manok. Hygiene ang nag-aalaga, maghugas lagi ng kamay. Bago at pagkatapos humawak ng mga manok,
lalo na kung galing ka sa labas o humawak ka ng ibang manok. Kung malinis ang paligid, mas mababa ang tsansa na makapasok ang mga sakit. Simple lang, pero malaki ang epekto. Ang malusog na pangangatawan ay may malakas na resistensya. Ito ay nagsisimula sa tamang pagkain inumin. Ito yung tamang nutrisyon at malinis na tubig. Dekalidad na feeds. Gumamit ng mga high quality feeds na angkop sa edad at pangangailangan na inyong mga manok. Siguraduhin na kompleto ito sa mga bitamina at mineral. Ang mga low quality feeds ay pwede magpahina sa kanilang immune system. Ang tamang pagbibigay ng bitamina ay pwedeng ibigay at magbigay ng vitamins at electrolytes sa tubig. Paminsan-minsan, lalo na sa mga stressful periods tulad ng pagpapalit ng kulungan, pagkatapos ng bakuna, o kapag may pagbabago sa panahon, malinis at sariwang tubig. Siguraduhin lagi may malinis at sariwang tubig ang inyong mga manok. Ang maruming tubig ay source din ng mga bakterya at virus. Ang tamang nutrisyon ay nagpapalakas ng kanilang panlaban sa mga pathogens na nagdudulot ng sipon. Alam nyo ba na ang stress ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang resistensya ng ating mga alagang manok? Iwasan ang sobrang pagbabago. Huwag biglain ang paglipat ng kulungan. Pagpapakain o paggalaw ng mga manok, kung hindi kinakailangan, kung maglilipat, gawin ito ng dahan-dahan. Tama ang transportasyon. Kung magdadala ng manok sa sabungan o bibili ng bagong manok, siguraduhin maayos ang lalagyan at hindi sila stress sa biyahe. Iwasan sobrang init o sobrang lamig. Quarantine muna ang mga bagong biling manok. Ito ang pinaka-critical na hakbang kapag bibili ng bagong manok. Ihiwalay, i-quarantine sila sa loob ng 14 to 21 days sa ibang lugar na malayo sa inyong mga alaga. Dito mo sila bibigyan ng vitamina at obserbahan kung may sakit bago sila isama sa iba. Ang stress ay kaya mag-trigger ng mga latent na sakit kasama ng sipon. Ang susi sa pag-iwas ay ang maagap na pagmamonitor. Araw-araw na obserbasyon, bawat araw bigyan ng ilang minuto ang pag-obserba sa bawat manok. Tingnan ang kanilang kilos, ang kanilang hininga, ang kanilang mga mata, at kung may kakaiba sa kanilang dumi. Maagap na pagkilala kapag may napansin kang unang senyalis ng sipon, kahit bagya lamang. Pagbahing, paghikab, kakaibang tunog sa hininga, kumilos agad. Isolation o paghihiwalay. Kung may manok na pinaghihinalaan mo may sipon, ihiwalay mo na agad. Hiwalay mo na agad siya sa iba para hindi makahawa. Ito ang tinatawag na isolation. Konsultasyon. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang veterinarian o sa mga batikan sa bungero. Sila ay mas higit na may nakakaalam. Kaya kukonsulta tayo sa mga veterinarian at sa mga batikan sa bungero. O sa mga mas bihasang sa bungero. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting magtanong kaysa magsisika. Ang maagap na aksyon ay makakapigil sa pagkalat ng sakit. Mas mapapabilis ang paggaling. Bukod sa mga nabanggit, marami rin mga natural na paraan para palakasin ang immune system ng mga manok at makakatulong sa pag-iwas sa pagkakaroon ng sipon. Ito yung natural supplement, bawang. Kilala ang bawang sa kanyang antibacterial at antiviral properties. Pwedeng durugin at ihalo sa pagkain o ilagay sa tubig. Sibuyas o onion.
Mayaman din sa mga compounds na nakakatulong sa kalusugan ng respiratory system. Luya, ginger, nakakatulong bilang expectorant at pampalakas ng resistensya. Oregano, oregano yung herbal plant. Ang dahon ng oregano ay may natural na antibacterial at anti-inflammatory properties. Tandaan, ang mga natural remedies ay pang-iwas at pang-suporta kapag maluban ang sakit. Mas maganda pa rin ang kumonsulta sa mga professional at ang mga tamang gamot. Ang pag-iwas sa sipon ng manok ay isang continuous process, continuous learning, continuous process. Kailangan ng dedikasyon sa kalinisan, tamang nutrisyon, pag-iingat at stress, pag-iwas sa stress at maagap na pagmamonitor sa pagtuon sa mga alagang manok. Mas mapapangalagaan natin ang kalusugan at potensyal ng ating mga manok panabong. Ano inyong mga paboritong paraan para maiwasan ang sipon ng manok? Mayroon ba kayong sariling home remedy? Baka gusto nyo i-share. I-comment nyo lang sa baba. Gusto kong marinig mula sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, paki-like, mag-subscribe sa channel ko, Jessico Pineda, Jessico TV, para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa ating mga alagang mga manok panabong. Maraming salamat sa panonood mga kasabong, mga kapanabong, mga future sabinungero, ating mga kaibigan. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat po.